Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, September 16, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. So it's not a withdrawal. BRP Teresa Magbanwa nag-pull out mula sa pagbabantay sa Escoda Shoal. Mga kawani ng Coast Guard umuwing may sakit dahil sa dehydration at malnutrisyon. Signal number 1, nakataas na sa 19 na lalawigan. Bagyong Hener, posibleng mag-landfall ngayong gabi. We already consider him as a fugitive kasi hindi na nga siya mahanap ng mga pulis. Dating presidential spokesperson Harry Roque, pinaaresto na sa PNP. I could not help but shed a tear. Pangulong Marcos, bakit napaluha? Dengue cases, pataas ang bilang. Pero DOH, hindi pa rin magdedeklara ng national outbreak. At sa showbiz, online ticket sales ng God's Tour ni Olivia Rodrigo sa Philippine Arena, dinumog ng Pinoy fans. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nilinaw ng pamahalaan na mananatiling bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Escoda Shoal sa kabila yan ng pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa sa disputed waters nitong weekend. Iginigit rin ng mga otoridad na humanitarian considerations ang dahilan ng pag-alis ng barko dahil bukod sa may ilang sira ang barko at masama ang panahon, nagkakasakit at gutom na ang tropa doon na umabot sa puntong tubig ulan na ang iniinom. May balitang A to Z si Ace Cruz. We have not lost anything. We did not abandon anything. Escoda Shoal is still part of our exclusive economic zone. Tiniyak ng National Task Force for the West Philippine Sea na walang isinukong teritoryong Pilipinas makarang pabalikin sa daungan nitong weekend ang BRP Teresa Magbanwa mula sa 5 buwan na pagbabantay sa Escoda Shoal o kilala rin sa tawag na Sabina Shoal. Nilinaw ng Task Force WPS na malaya pa ring makakapunta ang pwersa ng Pilipinas sa Escoda. Hindi kasi gaya ng Bahod de Masinloc na iisang lagusan kahit malimit may standoff sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Chinese forces. Ang Escoda Shoal ay may lawak na 137 square kilometers at may ilang entry points. It's almost impossible for the Chinese government to block our intent to patrol the entire vicinity of Escoda Shoal. Abril na magsimula ang misyon ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal para magmatsyag sa reclamation activity doon ng China na dahilan ng pagkasira ng coral reef sa lugar. Agosto naman ang gitgitin at mapinsanan ng Chinese forces ang naturang Philippine Coast Guard vessel. Dito na nagsimulang mas maging agresibong China, kaya't naging pahirapan ang resupply mission para sa mga tropa ng Pilipinas sa barko. Starting August, eto na yung nagkaroon na sila ng problema sa supplies nila. And they were dehydrated dahil sa kakulangan ng tubig. And of course, the nutritious food. 4 na tauhan ng PCG sa barko ang nagkasakit na dahil sa matinding dehydration. Pumapalin na kasi ang desalinator machine o yung makinang ginagamit sa pag-filter ng tubig alat sa barko. Ang iniinom na lang nilang tubig came from the rainwater. No? At it was even mentioned by the commanding officer na they even have to, sa mga pagkakataon na walang ulan, they even have to gather water dun sa air conditioning units. Mas naging pahirapan pa ang sitwasyon dahil sa sama ng panahon nitong mga nakaraang linggo. Kaya't nagdesisyon ng PCG na pabalikin at padaungin na ang BRP Teresa Magbanwa sa Palawan. Ang National Maritime Council naman, nilinaw ding humanitarian ang dahilan ng pagpapadaon sa barko. Kahit hindi nila ito may tuturing na pag-atras ng Pilipinas sa claim sa West Philippine Sea. So it's not a withdrawal. Baka akala kasi ng mga ating kababayan ay bumigay tayo, no? In fact, hindi. Nagmatigas tayo during the meeting sa Beijing. At our DFA stated that our presence will be maintained in the shoal. Patuloy rin daw ang pagdideploy doon ng ating puwersa. We have other Coast Guard vessels that as we speak right now may have been or may already been proceeding to Escoda Shoal.
Sa ngayon, ligtas na ang 4 na tauhan ng PCG habang tiniyak ng pamahalaan na magpapatuloy ang pagpapatrolya sa katubigan na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Naghahanda na ang Northern Luzon sa posibleng pagtama sa lupa ng bagyong Hener ngayong gabi o bukas ng umaga. Signal number 1, nakataas na sa 19 na lalawigan sa bansa. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Itinaas na sa red alert status ang Cagayan Province habang epektibo na rin ang liquor ban sa Isabela bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Hener. Naka-pre-position tayo. All our assets and personnels naka-pre-deployed na sila. No? Hindi natin aalisin yung posibilidad na maaaring sa atin tumumbok yung truck na to at maaaring din nitong mag-intensify. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, inaasahang maglandfall ang bagyo sa bahagi ng Isabela o kaya Aurora Province ngayong gabi hanggang Martes ng umaga. Bukas ng umaga o sa tanghali, inaasahan po ang sentro ng bagyong Hener ay nasa coastal waters ng La Union at ng Pangasinan. Nakataas na rin ang wind signal number 1 sa 19 na lalawigan sa bansa, karamihan sa North at Central Luzon, kasama rin ang hilagang bahagi ng Quezon Province. Habang inaasahan rin ang malalakas na pag-uulan dulot ni Hener at ng habagat. Martes ng gabi, posibleng lumabas na ng bansa ang bagyong Hener, pero kasabay nito, isa pang bagyo na may international name na Pulasan ang tinatayang papasok ng bansa at tatawaging bagyong Helen. Lalakas ang bagyong Pulasan o magiging Helen habang binabaybay niya ang karagatan at maaaring umabot sa severe tropical storm. Sa ngayon, umabot na sa 6 ang napaulat na nasawi bunsod ng pinagsamang epekto ng habagat, nagdaang bagyong Ferdy at bagyong Hener. Patuloy namang pinag-iingat ang lahat sa pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na sa mabababang lugar at malapit sa ilog o dagat. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Umabot na sa 18 ang kaso ng monkeypox sa Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, pinakabagong tinamaan ng 4 na lalaki mula sa Calabarzon at Metro Manila. Gayunpaman, binigyang diin ng DOH na gumaling na ang 5 sa mga ito, habang naka-home isolation naman ang nalalabing 11. Inaasahan ang pagdating ng 2,500 mpox vaccines mula Brunei sa susunod na buwan. Una nang sinabi ni Herbosa na nagkasundo ang mga World Health Ministries na ipadala ang mga maraming bakuna sa bansang Congo na siyang sentro ngayon ng mpox outbreak. Calabarzon, 25 contacts. Na-diagnose namin siya on August 6. Ang sumunod, National Capital Region yung isa. Vesicles din. Ganun din, lalaki itong dalawa. Yung case 17, ganun din, Calabarzon din. So 2 Calabarzon, 2 National Capital Region. And all of them are males. Isa ng pugante. Ito na ngayon ang turing ng pambansang pulisya at ng Kamara kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito ay matapos siyang patawan ng contempt sa hindi pagdalo sa pagdinig kaugnay sa extrajudicial killings at illegal na pugo. Utos ng PNP sa mga kawani nito, arestuhin na si Roque. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Hindi na matagpuan ng mga pulis at kinatawan ng Kamara si dating presidential spokesperson Harry Roque mula ng patawan ng contempt noong Huwebes, September 12. Kaya ayon kay Congressman Johnny Pimentel, ang turing ngayon kay Roque, We already consider him as a fugitive kasi hindi na nga siya mahanap ng mga police and then the sergeant at arms. They have been looking for him for the past 3 days. So he's already into hiding. Naglabas ng arrest order ang Kamara laban kay Roque matapos hindi siputin ang Quad Committee hearing kaugnay sa extrajudicial killings noong Duterte administration at illegal pogo operations. We're just
asking simple questions, his involvement in Lucky South 99. In our investigation, we found out that his name always appears. Pero kung mailap si Roque sa kamera, mabilis naman siyang nakapanayam sa telepono ng Balitang A to Z. Sinabi ni Roque na hindi Kongreso ang tamang forum para sa mga isyong iniuugnay sa kanya. Kung sa tingin nila meron na kulinagbag na batas, hindi po Kongreso ang forum para dyan. Meron po talagang Office of the Prosecutor, merong Office of the Ombudsman, pero hindi po yan po pwede maging nasa jurisdiction ng Kongreso. Wala ring anyang karapatan ng mga mambabatas na pagbawalan siyang bumiyahe. Hanggang walang order sa hukuman, hindi ipinagbabawal ang karapatang magbiyahe. So nakikita natin na wala pa nga akong kahit anong kasong nasasampala sa akin, gusto nilang supilin ang aking kalayaan. Ayon sa Philippine National Police, lahat ng law enforcement agencies na nakatanggap ng arrest order ay maaaring arestuhin on-site si Roque. Yung effort po nila to locate him dito po sa dalawang address niya sa Metro Manila ay wala po siya doon. Sinabi naman ng ating mga committee chairman ng Quadcom, as soon as possible, we should find Attorney Harry Roque. Pinag-iisipan na rin ng House Quad Committee ang muling pag-imbita sa hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa patuloy na pagdinig sa drug-related killing sa kanyang administrasyon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pinayagan na ng Valenzuela Regional Trial Court Branch 282 si dating Bamban Mayor Alice Go na dumalo sa Senate hearing ngayong Martes, September 17. Batay sa kautosang ibinaba ng Branch 282, inaasahang sisipot si Go sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children bandang alas 9 ng umaga. Tututukan sa pagdinig ang kanyang koneksyon sa Pogo operations at iba pang kaugnay na issue. Binanatan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga bumabatikos ngayon sa Kamara sa kung paano daw magiging accountable sa paggamit ng National Fund, gayong ang mga naninisi raw ang gumagasta at umaabuso umano sa kaban ng bayan. Ito ay kasabay nga ng deliberasyon para sa 6.352 trillion pesos na 2025 national budget. Anya, hindi maaari magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan, lalo't sila umano ang may mali sa kung paano gagamitin ang public funds na dapat ay nagagamit ng wasto para sa bayan. Dagdag pa ni Romualdez, hindi niya kukonsintihin ang mga pagsisinungaling at pagkukunwari. Bagamat hindi tinukoy ni Romualdez ang umano'y mga kritiko, matatanda ang naglabas ng pahayag nung nakaraang linggo si Vice President Sara Duterte na tila 2 tao lang daw ang bumabalangkas ng desisyon para sa national budget. Pinangalanan niya sina Romualdez at si House Committee on Appropriations Chairperson Elizalde Co. Dagdag pa ni VP Sara, scripted daw ang budget hearing ng komite. Gayunpaman naniniwala naman ang ibang kongresista na taktika lang daw ito ni VP Sara para hindi sagutin ang mga tanong patungkol sa budget ng kanyang opisina. Target naman na maipasa ang national budget sa September 25. Critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. To these individuals I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. Dumagsa ang napakaraming fans para ma-meet ang world number 3 pole vaulter at tinaguriang new internet's boyfriend na si EJ Obiena sa isang mall sa Parañaque City nitong linggo. Pinasaya ni Obiena ang crowd at ibinahagi ang kanyang mga susunod na plano at pangarap, lalo na ang pagpapaunlad ng pole vaulting sa Pilipinas. Nag-donate din si Obiena ng 3 pole vault pits sa ilang lugar sa bansa bilang bahagi ng kanyang misyon. Plano rin ni EJ magdaos ng pole vaulting clinics para magbigay ng pagkakataon sa mga bata na posibleng sumunod sa kanyang mga hakbang. Target naman ni Obiena na maabot ang 6.10 meters sa susunod na taon. Mula yan sa kanyang personal best na 6 meters. Congratulations, EJ! Abangan sa aming pagbabalik. Sa kabila ng tumataas na kaso ng dengue sa bansa, DOH hindi pa rin magdedeklara ng national dengue outbreak. At kakaibang pasabog ng isang race car, ibinida.
Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Good news para sa ating mga manggagawa sa Calabarzon at Central Visayas. Aprobado na ng Regional Tripartite and Productivity Board ang pagtaas ng minimum wage para sa mga manggagawa sa Calabarzon at Central Visayas ayon sa Department of Labor and Employment. Sa Calabarzon o Southern Tagalog Region, magtataas ng 21 pesos hanggang 75 pesos kada araw ang sweldo ng mga manggagawa simula po yan sa 30 ng Setyembre. Sa Central Visayas naman, tataas ng 33 pesos hanggang 43 pesos simula October 2. Ibig sabihin, depende po sa industriya, aabot na sa 425 pesos hanggang 560 pesos ang arawang minimum wage sa Calabarzon, habang 453 hanggang 501 pesos naman sa Central Visayas. Alinsunod ang adjustment sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na suriin ang regional wage rates noong Labor Day. Inaasahan naman na abot sa 1.2 million na mga manggagawa ang direktang makikinabang sa taas sahod. Habang patuloy naman ang panawagan ng mga labor group para sa nationwide minimum wage dahil sa taas ng bilihin sa bansa. Hindi pa rin magdedeklara ng national dengue outbreak ang Department of Health kahit tumaas na ng 68% ang mga kaso ng dengue sa bansa. Wala ring balak ang ahensya na mamahagi o magturok ng bakuna kontra dengue. Ang Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. 3 araw nang nakakonfine ang 9 na taong gulang na si Pilo sa isang ospital sa Cainta, Rizal dahil sa dengue. Suspetsya ng ina, nakuha ng anak ang dengue sa isang eskwelahan sa Quezon City. Noong una po, naan nila sa tiyan kasi yung sakit na po tiyan niya. Appendicitis, po operahan po siya. Pero nung lumabas po siya, na-operasan po siya, wala daw po normal. Kasi nag-trigis na nga po kami. Hapon na po na dengue po. Kabilang si Pilo sa mahigit 200 kaso ng dengue mula Enero hanggang Setyembre. 68% na mas mataas ito kumpara sa nakaraang taon ayon sa Department of Health. From January to September 6, that's 35 weeks, we have recorded in the Philippines 208,965 cases of dengue compared to the same period last year. The same period last year had only 124,159 cases. Kaya same period yun, 68% higher than the previous. And then may trend naman per week. It's a 25% increase for the past 3 to 4 weeks. Gayunpaman, hindi pa rin magdedeklara ng nationwide state of calamity ang DOH. Ang pag-declare po ng outbreak ay based on per LGU. Kasi iba-iba naman Kasi wala namang national outbreak. Kasi endemic ang dengue. Ibig sabihin nun, all year round may dengue naman sa Pilipinas. Hindi naman siya bagong sakit. Hinahayaan namin silang magdeklara para magamit nila yung emergency budget nila, yung state of calamity, para magamit yung calamity fund. Wala ring balak ang DOH na mamahagi ng dengue vaccines. The dengue vaccine does not prevent you from getting dengue. It prevents you from getting serious dengue. So kaya nga ang binibigyan ng bakuna yung nagka-dengue na. Kasi yung second dengue mo ang nagko-cause ng severe infection. Kaya naman mahigpit na paalala ng DOH sa publiko, magdoble ingat laban sa banta ng dengue fever. Palagi ang linisin ng paligid at maglagay ng insect repellent para sakit ay maiwasan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Tinamaan ng kidlat nitong linggo ang linya ng kuryente na nagsusupply mismo sa bagon sa LRT2 Gilmore Station sa Quezon City. Kita sa CCTV footage ang malalaking pulso ng kuryente na tumama sa catenary wire ng LRT2 bandang 9:44 ng gabi kasabay ng matinding pag-ulan dulot ng habagat. Ayon kay LRT2 Administrator Attorney Hernando Cabrera, napinsala ang hanggang 70 metro ng catenary wire sa estasyon. Dahil dito, magdamag na kinumpuni ng LRT2 maintenance team ang pag-aayos ng nasirang kuryente na natapos bandang 3:30 ng madaling araw. Naibalik naman daw sa normal ang operasyon ng LRT2 at nagsimula pa rin sa tamang oras kaninang 5:00 ng umaga. Inilikas ang ilang mga pasyente ng Philippine General Hospital sa Maynila matapos sumiklab ang sunog sa loob ng ospital bandang 6:00 ng umaga nitong Lunes. Agad na itinaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma at ipinaabot pa ng second alarm pagkalipas ng 15 minuto. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng Central Block Building kung saan tinamaan ang audio-visual room at ang outpatient department. Agad na inilikas ang ilang pasyente maging ang sanay mga magdodonate ng dugo. Ayon sa Department of Health, nakahanda rin silang tumulong sakaling kailanganing ilipat ang mga pasyente sa iba't ibang ospital. Idineklara namang fire out ang sunog bandang 7:08 ng umaga. Walang naitalang sugatan matapos ang insidente at agad ding naibalik sa ospital ang mga pasyente. Iniimbestigahan ngayon ng Philippine Coast Guard ang dredging vessel ng MV Sangko 1 dahil sa posibleng undocumented na Chinese crew members nito. 5 Chinese at 1 Filipino-Chinese ang iniimbestigahan din kasunod ng report sa ahensya na wala umanong mga legal na dokumento ang mga ito. Ayon sa crew members, nasa kanilang opisina ang kanilang dokumento at pasaporte. Nagpapatulong naman na ang PCG sa Bureau of Immigration para silipin ang legalidad ng mga naturang crew. Mananatili naman sa Navotas Port ang MV Sangko 1 habang nagpapatuloy ang investigasyon. Tunay na mga tao at hindi kung ano pa. Yan ang pagkukumpirma ng Philippine National Police patungkol sa tinatawag na Angels of Death na binanggit ng mga biktima ni Apollo Kibuloy bilang panakot sa kanila sakaling magsumbong sa ginagawang pangmomolestya sa kanila. Hawak na ng PNP ang listahan para imbestigahan ang umano'y Angels of Death o ang private army ni Kibuloy na mga naghahunting sa mga magsusumbong sa otoridad. Samantala, nagsimula na rin ang mga pulis ng mga ebidensya para mahanap din ng mga sangkot sa pagtatago sa kanya. Yung Angels of Death po ay definitely hindi lang siya figurative speech. Existing itong mga tao na ito at may mga ilan na po tayong na-identify na mga pangalan. Kausap ko kanina si General Torre at hindi lang natin muna maibigay kung sino itong mga to. But what is certain is totoo itong Angel of Death. Hindi napigilan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maging emosyonal matapos malaman ang mga kwento at kaso ng online sexual abuse and exploitation of children sa bansa. Ayon sa Pangulo, nakakahiya raw para sa pamahalaan dahil tila hindi sapat ang ginagawa dahil nga sa patuloy na pagdami ng mga kaso. Base sa pananaliksik, halos 250,000 Pilipino o isa sa bawat 1,000 ang biktima ng online sexual abuse at exploitation sa bansa. Dahil rito, inilatag na ng Pangulo ang inisyatibong titindig sa mga inaabuso at mga hakbang kontra pang-aabuso at eksploitasyon. I could not help but shed a tear to try to have to relive the suffering that she went through and to think how many other children are, even as we here sit in this fancy hotel room eating our fancy food, continuing to suffer the same fate as she has.
Mga ka-A to Z, bet nyo ba ang kakaibang race car? Ito po talagang pambihira dahil ang kotseng ito gawa sa libo-libong Lego bricks. Nagpartner ang McLaren Automotive at Lego Group para gawin nga ang life-size replica ng iconic McLaren P1 race car na ito. Mahigit 8,000 oras din ang ginugol gamit ang mahigit 342,000 Lego pieces para mabuo ang proyekto. At mukha mang laruan dahil gawa sa laruan. Pwedeng-pwede naman i-drive ang naturang kotse sa totoong buhay. Mismong si McLaren Formula 1 driver Lando Norris ang nag-test drive nito sa Silverstone Circuit at sinasabing kaya nitong tumakbo ng hanggang 40 mph o nasa 64 kilometers per hour. Susunod, online ticket selling ng concert ni Olivia Rodrigo, nilangaw ba o dinumog? Megastar Sharon Cuneta may iba pang gustong gawin bukod sa pag-aartista. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Dinumog ng daan-daang libong fans ang online ticket selling ng God's Tour concert ni Olivia Rodrigo nitong Sabado, September 14. Nakipag-unahan ang nasa mahigit 700,000 na Pinoy Livis sa pag-secure ng ticket online dahil sa aka presyong kababayan niyang ticket sa halagang 1,500 pesos lang. Yan ay kahit pa 55,000 lang ang maximum capacity ng Philippine Arena kung saan gaganapin ang special Silver Show concert ni Olivia sa October 5. Kaya naman kung may mga napakanta ng happier dahil ticket secured, meron din namang Jealousy ang inaawit ngayon dahil bigong makakuha ng ticket. Kaya hirit ng fans, magkaroon sana ng Day 2 para hindi maulit ang deja vu ng pagiging team bahay at team online. Sa balitang showbiz pa rin, mula sa pagiging singer, songwriter at aktres, handa nang pasukin ni megastar Sharon Cuneta ang mundo ng pagsusulat ng libro. Ibinahagi ni megastar sa kanyang social media accounts ang plano niyang makapagsulat ng libro sa kabila ng kanyang taping at busy schedule. Anya, kailangan lang niyang i-organisa ang kanyang mga ideya bago simulan ang bagong proyekto. Abala ngayon si Sharon sa taping ng kanyang primetime series na Saving Grace kasama sina Julia Montez at Sam Milby. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang French politician at abogado na si Marion Anne Perrin Le Pen. Sabi niya, ang soberanya ay kakambal na kapatid ng demokrasya. Kung walang soberanya, walang demokrasya. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.